si Anton Lagdameo na Special Assistant to the President and making money, through taxpayers. Yeah. Na sinasabi mo din na nakita mo na nagpupulburon. Si Anton Lagdameo, mas madalas mo bang nakikitang nagpupulburon? Oo naman, kasi kasama nila yun. Alam mo kasi, pag nagpupulburon sila, they go to CR or pag nasa bahay, andyan lang, parang harapan lang sila. Hindi ko man sila nakikita ng face-to-face. Yun nga yung sinasabi ko, even kay BBM, di ko siya nakikitang face-to-face. Pero nakikita ko, nandyan, sa side mo, andun sa isang area, alam mo yon. Then, at pumisingot at nakikita mo na yung mga residue pa. At saka, they don't care eh. They don't really care. Tapos, talaga, syempre, they feel comfortable kasi they feel safe. Diba? Yeah. They feel safe. Like, ang feeling nila, nasa territory nila eh. Alam mo yung ganon. Kasi yun yung, kumbaga part of their system. Parte na ng buhay nila since bata pa sila, di ba? And alam mo, it's an open book. Everybody knows about it. Like, in the society, sa gimmick, everybody knows about it. They're not ashamed about it. Like, wala nang pakialam, sabi ko sa'yo. Everybody knows about it. Mamatay na mga anak ko, alam lahat yan ng mga taong kakilala nila. Ayun. And definitely, alam ito ng mga huwad, members of the committee, yung quad is literally huwad. Dahil nga, sabi ko nga mga kababayan, ano ba ang issue dito sa huwad committee na pinag-uusapan nila? Para ma-resolba kung sino-sino ang mga sangkot sa pulburon o sa illegal na asin. You know what I mean, di ba? So, okay. Hindi ko sa kinakampihan ang mga Duterte. Okay? Kaya nga, I challenge them, all of them, una dito sa ating panawagan na mag-hair follicle test. Kaya nga, Cathy, di ba, tama ba na kung talagang itong hearsay witness nila na hinugot mula sa kulungan at pangalanan, okay, itong sila Pulong Duterte at sa Manscarpio, na sinabi daw sa kanya, okay, na mag-ingat ka dyan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng mga yan kasi magugurgur ka. Okay? So, di ba ang layunin nitong Quad Committee na to para ma-resolve ang problema natin sa bayan ng pulburon o illegal na asin. Pero bakit nga uli, ayaw kang ipatawag? Kung gusto nilang talagang puruhan ang mga Duterte, dapat pupuruhan din nila ang current, ang sitting president. Kasi, that's true. Kung tutuusin, hindi na threat ang ipagpalagay na natin na kunyari, totoo yung kasinungalingan ng hearsay witness, right? Mag-agree ka sa akin. Sige, nangyari yon, then let them panagutin sila. Pero ang pinaka-importante ngayon, si Martin Araneta, okay, na kapatid ni Zatanas, na napangalanan yan ng NSC, I don't know if you're familiar about that, ni Clarita Carlos, nung siya ay nakaupo pa sa National Security Council, then, ito, statement mo, ayaw nila ipatawag. So, they're really selected, di ba? This is a double standard government and leadership. And I'm so glad na magkakaroon ng eleksyon. Alam niyo ho yun, na magkakaroon ng bagong botohan. So, at least nakikita ng tao. Sabi ko nga siya, may way ang Diyos para ipakita kung ano yung dapat. So, kung ngayon, akala nila nakakalusot sila sa ginagawa nila, eto rin yun. Parang, okay, feeling nyo walang magagawa yung mamamayang Pilipino. Paano kung sa eleksyon, yung mga mamamayang Pilipino mas matalino na? Mababayaran nyo pero hindi kayo bobotohin. Alam mo yung ganon, diba? So, you wouldn't know. Second to that, parang I don't get it talaga na andyan na lahat eh. Alam mo yung PIDEA leaks, nandyan si... eto kami, very close kami sa mga yan. Pero yung Congress walang ginagawa, yung Senate, 'di ba? Parang I don't know what's happening with you guys. Parang magkano po ba ang magkano bang sungal-ngal sa mga bills. Parang I'm sorry but I'm not sorry kasi nandiyan na lahat. Kami dapat 'di ba? Yung witness na to, may criminal case.
'Diba? Tapos, hindi lang siya criminal case, convicted niya, nakakulong nga, life sentence. Sorry, may convicted na life sentence. Mali mo naman, tinrep yung pamilya kasi ginawa rin sa akin yun. Matapang lang ako na sabi ko, subukan mo lang, sabi ko sa kanya. May gawin kayo sa pamilya ko, domino effect din yan. Lahat kayo, papangalanan ko. Sabi ko ganon. Kasi alam ko yan na sama-sama kayo na pinagkakaisahan nyo. Kung nagpa-party, kagabi nga, nandun nga daw sa Forbes ang dami daw nila. So, nagsi-celebrate sila doon. Nagsi-celebrate sila. Pupunta tayo dun sa party. Ayoko lang mawala yung thought ko doon sa sinabi mo. Nung sinabi mo, gusto ko lang kita i-correct doon sa sana, malay mo, maging matalino na yung mga tao na during the election, paparating na election. Pero, Kathy, alam mo ba, din-strong car ni Lisa Marcos ang election 2022. Okay? Nasa affidavit yan ni Atty. Glenn Chong. Kaya hindi ako mag-a-agree sa'yo dyan. Kahit anong bobotohin ng taong bayan, pinakialaman nila yan. That's my point. Then number 2, yung baka may threat dito sa taong ito. Well, yung kaninyang, ang ginawa, si Guban, Jimmy Guban. Okay? So, well, during 2018, nung siya ay na-contempt at, nilitis siya, yung kanyang kaso, sinabi niya nga, doon sa kanyang, kahapon, na siya ay tinret daw ng kanyang, kikidnapin yung kanyang anak. Sabi ko nga, kung meron mang kidnap, mastermind sa kidnapping, si Lisa yun, hindi ang mga Duterte. Okay? Then also, niretract niya yung kanyang statement nga, niretract ni Jamie Guban yung statement, maari doon katatama. Okay? Na may threat siya o may kapalit, sabi ko nga kanina, may threat, hinugot siya sa preso, na sige, hugutin ka namin, idiin mo lang yung mga Duterte and later on, we will pakawalan ka namin through clemency. Or, di ba? So, I mean, talagang protected itong si Guban, dahil sabi ko nga kanina, parang nagpi-privilege speech siya. So, okay, back tayo dun sa party. So, nakarating din sa akin yun Baka nagsi-celebrate sila habang nag-hearing dun sa quad hearing. Ano nangyari dun sa party sa Nara? Sabi ko nga sa'yo, brat and bully, di ba? Yung thinking ng addict. Yung addict kasi ganyan feeling nila na parang good luck, di ba? Parang gawin nyo na lahat. I-feel nyo na lahat now. Sabi ko, pero alam mo yan, nandyan na Alam mo yan, malapit na kayo. So, ano sabi ng informant mo na ang nakarating din sa akin na ang haba-haba ng pila ng kotse doon sa Nara Street nung time ng hearing. Ano ba nakarating sa'yo? Ganun din sa akin. Ma'am, may party po dito. Ganyan. Sabi ko, talaga? Sabi ko, sige, enjoy nila yan. Kasi alam mo, pag ine-enjoy mo, yung sineselebrate mo may pulboron party, no? Oh, for sure. Hello. Lagi may buffet. May buffet. Diba? Oo naman. Kasi, way of life na yan. Sabi ko nga, mali mo rin, kaya pinapatagal, kaya hindi sila takot sila sa hair follicle. They're trying everything to detox. Naghanap sila ng weight. Alam mo yon, parang then after, biglang, okay, ready na kami. So sabi mo nga sa nakaraang interview mo, yung tama ba yung iyong kasabihan na yung puno? Ano yung pag matanda na at nakabaluktot, mahirap na kung ituwid. Kaya nga, with that kasabihan, I don't think na makakapag-detox pa sila. Di ba? Kasi matigas na yung puno Kasi kung gusto nilang magbago, dapat before the presidency, di ba? So I think during that time, nung nagpa-party sila habang nag-hearing ang mga hunghang doon sa Bacolor, Pampanga, talagang naglalatag sila ng buffet. At so walang kwenta talaga yung sistema ng government natin kasi napakalaking tao ng sinabi mo ng mga na-reveal mo na yung si Altenco, Pagcor, na-meet mo ba by the way? Ilang beses mo na-meet pala? Ang tanong ko, ilang beses mo siya na-meet si Altenco? Maraming beses. Kasi yung bahay ni Noel Oñate sa Dasma, doon yung place na, kunwari, kakantahan, nagpapakain si Noel, nag-i-invite ng mga tao, he loves to entertain. So, yun. Yun. So, palagi doon. Iba-ibang tao. Marami. Yung Noel Oñate, balikan natin, yun yung katuwang ni Tambahudas para linlangin ang mga
constituents ng iba't ibang mga distrito para papirmahin doon sa charter change para maprolo o mapahaba yung kanilang termino, no? Kung magiging successful yung kanilang charter change. So with that, yung Noel Oñate, kasama siya sa USB? Syempre. Biglang ganun. So, kasi nabanggit mo. So, balik tayo dun sa party. So, madalas nagpapaparty, nagkakantahan, di ba? Pag ganun ba, pag may party, laging may pulburo na nakahain? Oo naman. Kanya-kanya yan eh. Sabi ko nga siya, kasi way of life. Di ba? Way of life. Ang territory nila yon. So, they're really doing it naman. Di ba? Sabi mo nga rin, kung ordinary people yan, di ba? Parang, hindi kayo parte ng gobyerno. Alam mo yon, hindi kayo corrupt. Parang you're just enjoying mag-party kayo habang buhay kahit hindi kayo umattend. Alam mo, hindi kayo pumasok. May magagaling kayong empleyado dyan. Pero, kapag nag-work ka sa government, tas then you're doing this, nangungurakot ka na, nagsisinungaling ka, nananakit ka, wala kang pakialam. Did you see that? How di ba yung parang ang tawag ito, Human Rights Committee, parang yung KOJC, they don't care about KOJC. Diba? Tao din yung mga yan. At saka, yan mga pastor, mo yun, mga, nag-share ng salita ng Diyos, tapos wala silang pakialam. Alam mo yun? Kaya nga sabi ko, kinikilabutan ako sa kahihinatnan nito. Kasi, nasa Bible din yan eh. Diba? Parang walang naghari-harian ang nagwagi. And once na pinabagsak ka ng Panginoon, babagsak ka ng todo-todo and hindi ka na makaka-recover. Yun. Alam mo, naniniwala talaga ako dyan sa karma na yan eh. Kaya nga ako ang pamantayan ko sa buhay. Hindi man ako biblical na person at I don't go to church regularly. I think long time ago na ako hindi nakapunta sa church. But again, yan yung pamantayan ko sa buhay eh, sa mga anak ko na you do good. Wag kang gagawa ng mali, na lalo na yung wag kang mananakit or gumawa ka ng mali. Wag kang gumawa ng mali laban sa iyong kapwa. At naniniwala talaga ako sa karma kasi sabi ko kakarmahin ka, no? Yeah. So, yan. So, right now, I think kinakarma naman sila, yung mga pamilya ng Bangag. Kasi the fact na si Marcos Jr. at si Zatanas ay talagang addictus benedictus, pati yung anak, di ba? Yung mga anak na ang isa congressman, 'di ba? Na legislators. Pero ni isa sa for sure sa engagement natin. Right now we're like 10,000 live viewers across social media. So ni isa ba sa kanila hindi narinig ang Kati Binag na may revelation na ang pag-courtship ay addictus benedictus, ang first lady, ang presidenteng Bangag, ang mga anak. So, niho, wala sila. So, saan tutungo ang... Oh, go ahead. Sorry, di ba sinabi ko nga si Cordon Sanitaire sila? Like, they protect their cycle. Kulto. Kulto sila. Kulto ng mga Bangag. Oo. Kaya nga. So, ano yun? Kasi, you have... Of course, may mga tao na nagme-message sa'yo. I know you don't have a lot of friends dahil yung iba, users, ginamit ka lang. Yeah. Diba? Pero ano yung impact ng community mo? Ano yung impact ng paglabas mo? Overwhelming. Okay. Super overwhelming. Sabi ko nga sa'yo kung yung basher ko, kunwari may basher, mas maraming nagtatanggol. Alam mo, hindi ko makita or maybe takot talaga silang tirahin ako kasi mas nakakatakot kasi yun. Kasi baka the more ako nagbibigay ng names diba? Kasi yes. Binabayaran nyo to ganun ha. Kasi yung mga statement kasi, at the end of the day, balubaluktot. Alam mo, tsaka ang daming nagtatanggol lang sa akin talaga. And kapag talagang sabi ko nga, and maumay na sila, na kapag talagang yung Diyos, guided ka, hindi talaga mananaling kasamaan. Tapos, di ba, ba't sila nauumay pag binabanggit ko yung Diyos? Syempre, may evil sa katawan nila. Yeah. Nasasaktan sila. Baka masunog sila. Alam mo yun? Di ba, parang, Jesus, meron pa nga nagsiba. Nakakaya ka. Minumura ako ng minumura. Sabi ko, pagdadasal po kita. Talaga? Hayaan mo. Hayaan mo na ignore na lang yung mga... in-ignore ko. Hindi, ako na lang ang gaganti sa kanila ng mga Jotang Genemes. Alam mo na ang favorite yan. Hindi ko naman sinagot.
may paminsan-minsan lang yung kunwari sa akin. Syempre nag-worry yung mga supporters natin, nag-worry sila, ma'am, baka magurgur ka, ganyan sa ko. Bago ako magurgur, sila muna. Sila muna. Kasi yung Diyos, 'di ba, papatirin sila ng Panginoon. Alam mo yon, maraming anghel dyan sa paligid. Pag maraming nagdadasal sa'yo, hindi ka matatamaan. Sila tatamaan, magba-bounce back. Ganun din, naniniwala ako dun. Yes. O, diba? Alam mo, ang cute ko pa rin. Yeah. Bad shot sila. Oo. Bad shot sila, cute. Diba cute pa rin tayo? Yan, very New York yan, very bangag. Very bangag. Okay. So, gusto ko na maging pulube. Kung ganun lang din yung magiging gusto ko na maging pulube, kung ganyan lang din. Okay. Na-discuss na natin yung isang malaking revelasyon na ang pamilyang Marcos Araneta Romualdez ay mga bangag yan, ikaw nag-discuss. But no, not the Romualdez, no, hindi pala. Ang Araneta Marcos lang. Kasi wala kang, tama ba, wala kang na-witness na mga Romualdez na nakita mong nagpulboron? Like wala. Kamag-anak. Wala talaga. Wala. Sabi ko naman sa interview ko, even si Martin, hindi ko siya nakita eh. Again and again. Pero na-meet mo siya in person? Oo naman, several times. Okay. Several times. Alam mo, I really like him before. Okay. Kasi, na-meet ko siya, mabait siya eh. Hindi ko, nagulat ako. Front lang yun. Front lang yan. Walang mabait na magiging kasabwat ng mga kung ano-ano. I guess, you're right. Kasi, sabi ko nga sa'yo, kasi wala sa akin masamang tinapay. Feeling ko, pag mabait sa akin yung tao, magiging mabait sa akin. At saka, when you're matanda ka, kasi ganun yung paninindigan ko sa buhay. At alam ni Tony Boy yun, ang away namin, hindi niya ako mapipigilan pag gusto ko yung tao. Pero, para lang hindi na niya pag-initan kasi hindi niya ako mapipigilan pero pag-iinitan niya, iiwasan ko na lang. Ganon, no? So ako kasi pag kaibigan ko, pagtatanggol ko, even employees ko, yung mga empleyado ko, they know for a fact how I protected them, especially pag nandun sa mga restaurants namin, kung nagwawala and everything, I really protect them. May mga times na gusto isara yung restaurant kasi hindi na raw kailangan. Ako, hindi ko masara-sara kasi ang dami mawawalan ng trabaho kahit na magbenta na ako ng gamit. Wow. Especially nung pandemic, that's what I did. Alam mo yun? Yun, minentain ko sila na sa abot na makakaya ko. Alam mo yun? Yeah. So, again, nakita na natin na talagang didedmahin tayo ng mga mainstream media at ng mga senador. At mga kongreso kasi yun nga, mas pinili nilang humugot ng isang convicted at may life sentence sa katulad ni Guban. Pero balikan ko uli na noong January of 2023 ay pinatawag ng Committee on Ways and Means sa pamumuno ni Swansing ang walang iba kundi yung inappoint ni Liza Araneta Marcos na si Michael Ma at iba pang mga kasabwat nito. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ay actually nakalagay yan dito sa book ni Attorney Vic Rodriguez. I hope mabasa mo na talagang si Michael Ma at ang ibang mga kasabwat ni Liza Tanas ay pinatawag doon sa hearing na yon. Ang pinag-uusapan doon, smuggling. Okay? Lahat ng klase, agricultural, pulburon. So, dead ba sila doon? Hindi nila pinatawag, di ba? Hindi nila pinapatawag sa hearing. Kinancel nga eh. Pero mas nagbigay sila ng time ng mga hinugot na preso. So, we're not gonna rest our case, okay? We will continue to fight. We will continue to fight. But we all know na walang mangyayari sa ngayon dito sa mga mainstream media na ito. Kaya wala tayong asahan sa kanila. Just we have to, do the regular thing what we're doing right now. I encourage you to speak up more, like every day. Talagang yung alindog mo sobrang tapang. I admire you. The Filipino people really they're grateful. Ako grateful ako sa iyo na hindi naman marami namang mga babaeng lumalaban. Andan si Doc Lorraine Badoy, andan sila marami mga lumalaban. Gusto kong pasukin ang mundo mo noon. Okay? Pasukin ko yung mundo mo nung nasa ex mo pa. Correct. Ano ba yung kinukwento niya, yung personalidad ni Liza Marcos? May mga naalala ka ba na during that time, alarming na kinuwento niya? Dito nawala ka. Ano yun? Sorry. Okay. Ano yun? Kathy, so, nung time na kayo pa ng ex mo na si TVF,
For sure, for 10 years. 'Di ba? Para kayong husband and wife niya na lahat ng kwento mo. Yeah. So, ano yung mga natatandaan mong kwento niya sa'yo patungkol muna kay Lisa Marcos? Well, siya yung siya yung sabi niya na kunwari, sometimes kasi I don't attend parties, 'di ba? Siya lang mag-a-attend kasi nga it's either nandun yung kids niya, nandun din yung ex-wife niya. Tapos parang ako naman, respeto rin. Parang I don't want na lang to go there. Parang hindi na kami pag-usapan. Alam mo yon, di ba? Binibigay ko yon kasi ganun naman yung ugali ko, di ba? Parang I have nothing to prove naman. Yes. So, siya nagsasabi na, ano ba naman yan? Kahit sa party, yung mga bata, ino-offeran. Alam mo, yung ganun, sabi ko, ha? Ino-offeran ng polvoron. Sabi ko, seryoso ba yan? Oo, sabi niya. Tapos sabi niya, may isang wedding na very, very close nila. Next time ko papangalan. Kinasal. Tapos, dun sa banyo, nag-o-offer sa mga bata. Alam mo, nakakalungkot. Kasi, magulang din siya. Si Lisa ang nag-o-offer? Si Liza. Okay, oo. Okay. Yeah, so, susulat ko lang dito napapangalanan mo sa susunod na interview. Yeah. Okay. Alright. Ay, nagtatrabaho din sa kanila sa Malacanang. Ngayon? Mukhang mayroon na akong clue. Okay, sige, tuloy mo yung kwento. So, sabi ko nga, 'di ba? Todo na natin 'to. Andito rin. Todo na natin. 'Di ba? Parang pero ako, inaano ko lang. Hinihinay ko kasi syempre, in a way, naawa ka dun sa bata. Pero sabi ko nga, may marinig lang talaga akong pitik. Kasi may narinig ako na parang, seryoso. Anong year ang kasal? Anong year ang kasal? I-check ko ha. Okay. Pero inoferan ang mga bata. When you say mga bata, eto bang mga bata na inoferan ni Liza Araneta Marcos ng illegal na pulburon ay kilala mo ang mga bata? Or na-mention ba ni Tony Boy Florendo itong mga batang inoferan ni Liza ng pulburon? Hindi niya sinasabi. Kinuwento lang niya sa akin na, nako, nakakahiya talaga. Diyos ko. Sabi niya, ano ba yan? Nakakahiya. Yung nasa party. Hindi na bata, adult na rin. Kasi, adult na. Tawag niya lang mga bata kasi younger than him. Okay? Yeah. So, sabi niya, Diyos, yan, inoferan din. Ano ba yan? Sabi niya ganon. Nako, mali. Sumatawa siya. Sabi ko, uy, ano ba yun? Sabi ko, okay lang ba yan? Sabi niya, syempre hindi. Parang lahat syempre nandun din yung mga parents. Alam mo yun, nag-react din daw yung iba. Alam mo yun. Syempre hindi naman lahat sila. Alam mo yun nga yung sinasabi ko sa'yo. Hindi lang naman lahat ng kaibigan nila ginagawa yung ginagawa nila. Hindi rin naman yung kung paano sila kasama is ganun din kasama yung mga kasama nila. Yung kaibigan nila. Kasi mas marami dyan matitino. Syempre hindi naman nagdodroga. At alam naman yung maling ginagawa nila. Diba? So, itong wedding nito, masasabi mo ba kung saang church o ano ang venue? Batangas. kunyari ginigisa kita sa sa committee. Batangas. Oo. So maraming mga prominente. Ito ba ay malaki mga negosyante? Ito ba ay nasa Office of the President? Oo naman. Etong nawala. Nawala ka, na-mute. Ayan, madam, nawala sorry. ka. Okay, Oo. okay. Mm-mm. Okay, so so hindi na kita muna pipilitin kung nawala si madam. Ayan. So, ayan. I will give you time, of course, to be ready to tell who they are, kung sino man yung mga kinasal na yan. So, ano pa yung mga naalala mo nung mga pagkakataon? You know, yung, syempre, for 10 years, hindi mo maalala lahat yon, di ba? Oo, wait lang. So, yeah. Okay, sige. Okay. Keep sharing, mga palangga. Habang wala si Cathy, magbati-bati muna tayo sa ating mga palangga. Nagurgur na yata siya. Kasal ata, okay? So, kasal yan ni Gob. O, sa Batangas daw kinasal, mag-google na kayo. Oo. Sabi ni Belinda Channel, Maharlika, sana pag-usapan naman si Kerwin Espinosa. Balik droga. We'll talk about that. Sige. Ayan, madam. Ayan, sorry. Okay. Kasi biglang may tumawag. may sabi. So, ito ba yung wedding sa Batangas? Anak ba ito ng artista? Hindi. Mali yun nag-comment dyan. Okay, mali daw palangga. Okay, so ano pa yung mga naikwento? Okay, ano pa yung mga naikwento ni Tony Boy sa'yo na patungkol? Total, we talk about hearsay witness.
Di ba? Now, we're talking this part na to is a hearsay witness. Kasi ikaw, hindi mo siya na-witness. Ayon lang kay Tony Boy. Alright? Yung na-witness mo, napag-usapan na natin, unless kung meron ka pang gustong i-reveal. So, itong hearsay, alright? Ayon kay Tony Boy, ano pa yung naikwento niya patungkol dito kay Liza Marcos? About the pulburon? Or about the tsuktsakan? Tsuktsakan talaga. Ay, kasi, natawa ka. Hindi, kasi may nakarating sa akin na information, I don't know kung napanood mo, na may PSG, yung unang nakarating sa akin na info is nagpatiwakal. Yun lang daw pala ang palabas nila, pero intentionally, by accident, ay ayon sa aking source, ay talagang tinarget yung buhay niya. The reason why, nahuli niya si Zatanas at yung PSG na nagtsuktsakan sila dahil sila ay bangag na bangag. So sa iyo, kaya sabi ko sa iyo, papasukin ko yung mundo mo eh. Papasukin ko yung mundo mo, nakaraan mong mundo. So may naikwento ba si TBF na like pulburo? Aside from that na nag-offer si Liza ng pulburon, so may nakwento ba siya tungkol sa tsuktsakan blues or orgy or you know, swing? Well, swinger? Swinger, yeah. Yung parang, swinger, right? Sa kaalaman ng ating mga kababayan, okay, hindi nakakalam, uso po yan sa mga pulboronic. Kapag bangag ka na, nagsiswitch kayo ng asawa o ng partners, right? So, may ganyan bang kwento? Kasi may nakarating sa akin. May ganyan siyang kwento sa akin. Hindi lang si Liza. Hindi lang si Liza Tanas.